Nakikita ko sa ugali ni Marlon, iba. Pero isip-sip ko, parang pag nag-stay si Marlon, baka masira lang lalo yung plano ko. So in case if ever na malalaglag ako, eto, ibibigay ko kay Sita sa meeting mo. Ituloy mo yung plano sa rin, ha? Ha? Okay? Ganun din mangyayari. Ang dami, apat pa kayo dito. Hindi, sa mga ganyang puto na yan, hindi ko alam kung mga diskarte. Hindi ko alam yung diskarte mo. Hindi ko alam kung ano diskarte. He was mixing everybody's minds already. Walang apoy sa camp! Walang apoy sa camp! Pero wala, mas malayo. Didiretso kita. Pag nalaglag ako mamaya, sa'yo ko bibigay mo. Ano yun? Problema ko. Walang samaan ng loob. Oo, walang problema sa akin. Eh, bakit kung may samaan doon? Oo, yun nga, wala. Basta inaano ko lang. Parang mo nasabi mo, Basta walang samaan. Asahan mo na yan. Asahan mo na yan sa'yo ko bibigay yan. Magagamit nila siya kasi hindi ka nag-isip para. Kaya sabi ko sa'yo, kung hanggang saan ako. Ikaw ang unang... So, meaning to say, ikaw hindi mo matanggap. pa sila sa'yo. Hindi mo matanggap. Hindi mo alam kung strategy ko yun, pare. Wala ka Sa larong to, lahat ng bagay legal, pare. Magiging masama, alam magiging mo bad. naman pala eh, di tumahimik ka na lang. Pero pare, kasaka mo pag natanggal ako mamaya, may aalagaan kang itlog. Walang problema rin sa akin. Kung may yun, pumunta sa akin yun, sumunod man ako sa pagwala mo, tanggap ko yung bukal sa kalooban ko yun. Kasi sa expression ng mukha mo, parang hindi mo matanggap. Talaga, hindi ko matanggap kasi pare. Parang... Sa'yo yun. Iba ikaw, iba ako. Mahirap bumalan sa mga taong kasama natin. Pero pare, sports. 100% hindi ako matatanggal mamaya. Maniwala ka sa akin. 100% hindi ako matatanggal. Okay, wala ako magagawa. Okay. Nakikita ko sa ugali ni Marlon, iba. Parang lumuwag ang tornilyo kaya kulang na lang i-change oil. Tune up yung utak eh. Kasi feeling mo parang nagkakaroon ng side effect na kinakabahan siya na hindi niya matanggap na mawawala na siya. Mas matutuwa ako pag yung sinabi mo na hindi ko matatanggal mamaya. Mangyari. Luluhod pa ako, magpapasalamat ako sa'yo. O sige, tingnan natin. Parang sinasabi pa ni Chris sa akin. Pare, malalaglag ka na. Pagka nanatili ka pa, luluhod ako sa harap mo. Parang ang yabang na. So siyempre, alam ko na, ako na yung tatamaan ng boto. Mawala man ako mamaya. Kung ako man, salamat. Makakain na ako. Yun nga, yun yung pinaka-the best para magkakasundo tayo dyan. Ayaw mo na umapir ngayon. Kala ko. Para? Wala lang. Tignan mo. Para ano? Para kang bumitaw sa kanin. Ikaw, parang ano? Wala lang. Iwan ka rin ba? Iboto nyo na lang ako. Kukunin ko yung perlas, iwawala ko. Bahala kayo. Basta ko, pare, ayoko ibigay sa'yo. Definitely talagang gusto ko wala akong mapasahan. So, ayun na lang. Decision mo, Charis. Boto nyo, pare. Okay? Parang si Chris, ewan ko, ang taba ng utak ng tao na to, nabububuhan talaga ako. Parang, ay, ganito. Hindi niya nakikita yung kagandahan lo. Baga saan naglalaro sa akin, magdemonyo o maging super anghel. Nung sabi niya gusto niya gumawa ng kabutihan, ewan. Ako ayoko kasi baka feeling ko mapapunishment. Hindi ako naniniwala na posibleng mangyari. Gusto daw niya mag-change ng image na maging good boy na daw siya ngayon. Hello? Kasi siya gusto naman nila kasi yung si Jason. Kailangan mo tanggalin sa kanya. Bago tayo magsimula, papasukin natin mga miyembro ng ating jury. Vern. Pinatalsik sa huling tribal council. Siyempre, isip mo pa rin sarili mo. Wala na akong pakialam sa nararamdaman niya. Sino ba yan? Ilalaglag lang natin.